Alright guys, pausalud pa ako sports. Kasama ko si Mike Dolomi, ang ating isa sa star dito sa Zamboanga Valientes. Kumusta bro? Okay lang, mabuti naman. Maraming salamat. Maraming salamat din pinagbigyan mo. Hindi ako masyado sanay mag-interview ng basketball player. Nagpa-practice na ako kasi na-accredit ako sa PBA. Sa ngayon. Oo. Kaya nakita ko may mga lumabas sa feed ko na ano mo si Bo Belga nung nakaraan. Nag-viral eh. Piniture ko, di ko alam. Masama kasi tingin ni Bobel ka sa camera ko eh. Kaya pala. Nag-viral. Anyway, bro, dito ko ngayon sa Zamboanga Valientes, may paparating kayong tournament. Bilang isang ex-PBA player, and parang pag naging PBA player ka, iba yung tingin sa'yo as a basketball player. What's your role dito sa Zamboanga Valientes ba? Yun nga. Yung una, maging leader sa team. Kasi yun nga, lalo na galing ako sa PBA. Tapos yung mga maging mentor din sa mga locals natin na taga Zamboanga, na alam naman natin na gusto rin marating yung narating namin nila Rudy Linganay sa which is sa PBA. So yun, ginaguide din namin sila kung paano mapunta doon. Pressure ba? Kunwari, 'di ba, yung mga kasama mo, dalawa lang kayo PBA players dito, 'di ba? Ay, si Frankie Johnson. Frankie Jones, oo nga pala. Ikaw kasi medyo established ka eh. Medyo pressure ba na to deliver more than the other players? Yun nga, medyo may pressure. Kasi lalo na first time ko na i-represent yung Zamboanga City. Pero siguro part naman talaga sa sports yun na laging may pressure. Kasi kung hindi ka na nape-pressure, hindi ka tao siguro. Ibig sabihin, hindi ka nag-improve. Speaking of pressure, you're going to China and you're gonna play there dito sa bagong tournament to, no? The Asian tournament. So what to expect? Ano ba tong Asian tournament sa pagkakaalam mo? Kasi alam ko yung mga ABL, alam ko may mga iba't ibang mga tournament eh. How long is this and what do you know about the Asian tournament? Kahit ako wala akong masyadong idea about the tournament kasi ang nafa-follow ko dati is yung ABL. So ito, sobrang bago sa akin to eh. So parang sa pagkakaalam ko lang is yung every country na pupuntahan parang per leg sila eh. So parang every leg yata may nag-champion. So parang kung pina-follow niyo yung 3x3 nung PBA, parang ganun siguro siya eh. Parang every leg may champion tapos may grand finals. Sa pagkakaalam ko lang yun. So parang ganun yung format nitong tournament na to, which is yun yung pinagkaiba nila sa ABL. Tsaka isa pa, no, Mike, you play with a lot of different teams. Nag-represent ka rin ng Philippines. Parang ganun ang dating eh. What's the difference when you're playing like yung kapwa Pilipino and you're playing especially against China yata yung first game niyo eh. How do you how do you prepare for that at syempre China medyo merong konting conflict ng Philippines eh. Anong mindset niyo coming into that game? Siguro ako personally and sa experience ko rin playing with national team, iba pag kalaban mo yung ibang bansa. Kasi parang pride mo yun eh as a Pilipino. Tapos doon din nagigauge mo rin yung sarili mo kung sang level ka na sa paglalaro. So I think para sa akin yun yung magandang gauge para sa ating mga Pilipino na kung saan na talaga tayo sa paglalaro ng basketball sa Asia. Mike, so you're playing with Zamboanga Valientes. Yung Zamboanga Valientes kasi join ng tournament, but I know as a basketball player, as a guy that career mo to eh. What's your plan personally? I don't know if you can share kung gaano katagal ka sa Zamboanga, anong kontrata, but pinaka siguro to make it short, do you plans to going back sa PBA or sabi nga niba Japan, Korea, ano ba? Siguro kung may offers, open naman ako eh. Open ako kung saan ako maglalaro. Kung may biglang call up ako sa PBA, nilalaro ako sa PBA. Pero sa ngayon, kung ano lang nasa table sa akin ngayon, yun lang yung lalaruin ko. Which is ngayon, Zamboanga Valientes sa Asian Tournament. And after Asian Tournament, naka-line up ako sa MPBL sa Manila Stars. Oh, grabe, lalakas ah. Ang lakas ngayon ng MPBL, ang dami yung mga ex-PBA. So, after pala doon ka? Kung
wala pa naman akong pinipirmahan kontrata, pero may verbal agreement na kami na doon ako maglalaro sa kanila. Mapanood kita doon. Manonood din ako ng MPBL. So, meron ka na palang pangalawang trabaho after? Meron na. Kasi etong liga namin parang matatapos hanggang July eh. So, pwede akong humabol sa kanila na after July. Pwede pala yun? Sa mid-season? Basta kailangan mo lang magpa-line up. Kasi lalo na ako dahil ex-pro, so kailangan ko nasa line up. Kasi kung hindi na ako makakahabol sa kanila. So kumbaga may spot ka dapat. Kumbaga nasa lineup ka. Pero kung nakalaro na, kasi first time ko maglaro sa MPBL eh. Pero kung nakalaro ka na sa MPBL, okay lang kahit wala ka sa lineup. Parang anytime pwede ka pumasok sa kanila. Big reveal na to. No? Ngayon ko lang nalaman na ganito. So as a player naman, you're just 31 years old. Are there any things that you're doing or basketball lang talaga yung pinakahanap buhay natin? Sa ngayon, basketball lang talaga yung hanap buhay ko. Kasi, yun nga, right from the start naman, yun pa rin talaga eh. So, pero syempre, naghahanap na rin tayo ng ibang source of income na pwedeng pero sa ngayon, wala pa. How long do you still want to play basketball? Actually, ako target ko lang is 35 years hanggang 35 years old lang. 4 years na lang mga ganun. Pero syempre, kung may ma-extend pa, bonus na lang yun. Kumbaga sa akin yung target ko lang is 35 lang. Kung meron pa ma-extend, then thankful pa rin ako. Maglalaro pa rin ako kung kaya ko pa. Pero syempre, kung hindi na, then okay na sa akin. And just a couple more question. Ano pa ba yung gusto mong maharating sa basketball? Obviously championship, but aside from championship, meron ka bang mga tina-target sa career mo na ma-establish or something? Siguro sa personal goals siguro is medyo parang wala na. Yun nga, sabi mo yung championships, siguro yun yung pinaka-goal ko is to end my career with championship. Alright. Sige, shout out. Saka baka may channel ka ba? Social media? Wala, hindi ka pa nag-YouTube? Hindi pa. Okay. Shout out and then greetings sa mga fans. Siguro shout out lang sa lahat ng Zamboanga Valientes na fans na nagpa-follow sa amin, lalo ng mga taga Zamboanga. Sana supportahan nyo kami ngayong April 19 sa first game namin sa the Asian Tournaments. Alright, thank you bro. Thank you.